dugot pawis yung inaalay nila para lamang makagawa ng ganitong kasarap na pagkain. Kaya binabantayan kami noon, hindi kayo pwedeng magsayang. Kahit isang butil, ubusin mo yan. Kasi hindi nga madali yung proseso sa taong walang makain sa araw-araw. At lahat gagawin nila para makakuha lamang ng simpleng butil ng kanin. Muli, huwag nating sayangin yung mga biyaya na meron tayo sa araw-araw. Sagrado ang kanin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang susunod na kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalan ko. Taong 1990, Negros Oriental. Nang mga panahong ito, kakasilang pa lang ng panganay na anak ni Tony. Tuwang-tuwa ito dahil sa loob ng 10 taon. Sa wakas ay nagkaanak din silang mag-asawa. Ay napansin silang kahina-hinalang lalaki. Ayon kay Mang Mael, palagi niya itong nakikitang nagdaraan sa nursery. Lalo na nung nagbubuntis pa lang ang asawa ni Tony. Nasa likod lang din kasi ng pataniman ang bahay ng mag-asawa. Mang Mael, kilala niyo po ba yung lalaking yan? Madalas siyang dumadaan dito sa nursery eh. Ano ni Tony? Tutog ko sa taong yan. O sige, mauuna na ako ha. Huwag mong kalimutang mag-aani tayo ng rambutan bukas. Uwi ka ni Mang Mael. Bigla namang naalala ni Tony na may mga order nga pala sila papunta na. Nawala sa isip ko yun ha. Pasensya na Mang Mael ha. Aalis din po muna ako. Pupunta ako sa baryo para tumawag ng mga tutulong bukas. Uwi ka ni Tony. Ben, pagkailan yung sunod na? Ben, pagkailan yung sunod na? Give ko muna, post mo na. Ha? Nag-post mo na yun. Hanggang ka? Hanggang ka? Parang... Dede? Kan. Dede?